Yo mga ka-breads, what's up? So in this video, mag-install tayo ng rain visor para sa Vios Batman 2008. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, no? Shoutout section muna tayo. To shoutout, no, sa isa sa mga top commenter natin, si Joseph Carl Diaz Carino of North Cotabato. So maraming salamat, Lodi, no, sa walang sawang pagsubaybay kay breads. So alamin ulit natin, no, ba't tayo nag-install or mag-i-install ng rain visor. So number one, lalo na pagka umaandar tayo habang umuulan, parang nako-convert siya into rain droplets kasi nga parang most of the raindrops na sasalag niya. Nagiging more visible yung bintana natin. Number two, nakakatulong siya mag-deflect ng sun, lalo na pagka yung direction ng araw is nasa bandang gilid. Number 3, no, para pumasok yung fresh air. Let's say, kunyari, ayaw nyo mag-aircon, tapos nasa Baguio kayo, may bababa nyo siya ng konting inches, and then, makaka-experience na kayo ng fresh air na hindi binababa totally yung bintana dahil na rin sa alikabok. And nag-act na rin siya as defogger. Let's say, kunyari, nagmo-moist yung mga bintana nyo dahil hindi pantay yung humidity ng outside and inside na air. So ito yung mga tools, no, na gagamitin natin kapag magdi-DIY tayo ng installation ng rain visor. So ito, dalawang microfiber towel, isang basa at isang dry, and then itong heat gun. And optional lang ito, no, yung chane. Pagka pinipeel off na natin yung double-sided tape, mas madali. Punasan at linisin natin maigi itong pagdidikitan para free from dust siya, no? Mas kumapit yung adhesive tape. Yung pagkakabitan natin, no, yung Vios Batman, so ano siya, no, yung Gen 2. Gen 2, para kunyari, let's say order kayo sa Lazada, Gen 2 yung pipiliin nyo. Mura lang to guys, so more or less nasa 500 pesos. Ipopost ko na lang yung link nito sa description box. Yan, ready na tayo mag-install. So yan, tsatsaniin natin to kasi nga mahirap alisin tong adhesive tape lalo na pagka maigsi yung kuko natin. One way na para mas makabit natin to ng sakto tsaka in proper place is kakabit natin siya pautay-utay or segmental. Syempre guys, gusto natin as much as possible perfect yung pagkakalagay, no, para pleasing naman sa mata, hindi lang sa atin, no, pati sa mga ibang tumitingin ng sasakyan. Lalo yung mga mahilig sa sasakyan dyan na may obsessive compulsive disorder, no? Ano-anong napapansin at napupunan nila. Yan, pag napwesto na natin yung 1/3 ng visor, ipirmi muna natin to using heat gun, no, para mas kumapit yung tape dun sa pinto. Kailangan minumove natin yung heat gun from side to side para hindi matunaw yung plastic. So ang problem nitong mga Taiwan replacement parts, no, kagaya nitong visor, hindi perfect yung molding ng plastic niya, no. So ang kaya ginagamitan natin ng heat gun para mas ma-mold natin siya ng maayos. Kaya kailangan, no, merong proper gapping yung dun sa may pinto niya para maganda naman tingnan tsaka pantay na pantay. Kaya segmental yung pag-install natin ito. Kaya wag na wag nyong madadaliin yung pag-install, lalo na kung perfectionist kayo. So ayan, halos matatapos na tayo dun sa first half ng pag-install natin ng sun visor sa may driver side. So ayan, punta naman tayo dun sa visor para sa front door. Ito yung hinuhuli ko kasi medyo mahaba ito eh. So i-align nyo lang ulit siya, no, dun sa door panel. Kailangan natatakpan niya yung body color. Gusto natin nakatago yung pinaka body color nung pinto. Ayaw natin siya makita from the top and from the side. So ganun ulit, gamitin natin ng heat gun. So dikit lang natin siya segmentally para makuha natin yung tamang forma niya, no, along dun sa door panel. So ayan, nasa 2/3 sa tayo, no, nung pagkabit. So ganun ulit, segmental ulit para maporma natin ng husto yung visor dun sa pinto. Ayan, ganun ulit. Pag naporma nyo na, okay na sa inyo, gamitan nyo ng heat gun, i-mold natin, and then idikit pa natin ng husto para mas kumapit yung adhesive tape. So ayan, halos patapos na tayo, no. Ito na yung last segment, no. So i-mold nyo lang, ididikit, and then gamitan ng heat gun para mas kumapit yung tape. And then after nyo gumamit ng heat gun, lapag nyo lang sa sahig, no, para hindi mag-cause ng sunog kasi mainit pa to pagkatapos eh. And then final touch na lang, no, punasan natin ng gusto para maganda tingnan. So ito na yung finished product natin, no. So kailangan natin ibilad sa araw para mas mag-form pa or mas dumikit pa yung tape sa loob.
So kung makikita nyo yung mga trimmings, yung mga lines, yung borders, nasa tamang alignment siya, no? Or talagang maganda yung pagkakaporma natin dun sa visor. Halos sakto, no? Hindi kita yung mga blue trimmings dun sa pinto. So I must say, no, very satisfying and fulfilling. Syempre DIY lang to, pero even though DIY, maganda naman yung kinalabasan syempre kasi talagang kumbaga sinakto natin or talagang precise yung pagkakalagay natin, no? Hindi siya bara-barang installation, no. Syempre mga OCD na friends natin, no. So pag napansin nila to is maganda, matutuwa sila. Syempre ako yung gumagamit. And yung sa mga viewers din natin, at least kung install nyo to, at least may idea kayo paano nyo gagawin ng maayos. Thank you so much guys. Welcome sa YouTube channel ko. And I'll see you next time.